Isang gabi habang naglalakad si Joy pauwi galing sa eskwela ay nakasalubong niya ang kaibigan niyang si Galvin. Tila ba ay gulat na gulat ang kaibigan na makita siya. Nagumulo din naman sa isipan niya. "Joy?" Pagtawag ni Galvin. "Uy, Galvin, bakit?" Tanong niya. "Pwede mo ba akong samahan mo ng kumain? Kailangan kita makausap kasi may importante akong sasabihin sa iyo." Wikang muli ng kaibigan. At medyo maaga pa naman, tumango lamang si Joy at sumama sa kaibigan. Pumunta sila sa isang kainan kung saan ang manok ay maliligaya, kung saan langhap na langhap ang bango at makatas ang laman. Nang makaupo, tinitingnan muli siya ni Galvin at nagtanong, "Ikaw ba talaga yan, Joy? Si Angel Locsin ba ang nakita mo?" Tanong ng babae. "Hindi, mahiya ka naman sa sarili mo." Pang-aasar ng kaibigan. "Oh, iyon naman pala eh. Bakit tinatanong mo pa kung ako ba talaga to?" Pamimiloso po naman ni Joy. "Pero bakit at saka paano?" Tanong muli ng lalaki na tila ba gulong-gulo din. "Huy, ikaw Galvin, umayos ka na ha? Lumuluwag na ata ang tornilyo mo sa ulo eh." Hindi pa naman ako nababaliw, Joy. "Pero paano ka nakabalik dito?" Seryosong tanong naman ng lalaki. "E di sumakay ng LRT galing sa Ligarda, tapos bumaba ako sa Recto, saka pumasok sa school. O bakit ba?" Tanong naman ng babae. "Pero patay ka na di ba? Paano nangyari na nandito ka?" Kinalabutan si Joy sa narinig. "Patay? Paano ako mamamatay? Ikarap mo nga ako. Nakakausap mo nga ako." Naguguluhan ng tanong ng babae. "Nakita ko mismo, Joy. Dalawang mata ko ang nakikita nang bawian ka ng buhay. Kaya hindi ko naiintindihan kung paano ka muli napunta dito." Saad ng lalaki. Naisip ni Joy na baka nababaliw na talaga ang kaibigan dahil wala naman siyang maalala na pumanaw na siya o may nangyari sa kanyang masama. "Hoy Galvin, di nakakatuwa yung biro mo ha. Sa mga pagkakataong ito ay nakaramdam na rin ng takot ang babae. "Hindi ako nagluloko, Joy. Natatandaan mo ba nung Huwebes? Nung nagpunta tayong magbabarkada sa TAF para uminom? Oo. O di ba uminom lang naman tayo tapos nagparty at saka umuwi?" Sagot ni Joy. "Oo nga, pero hindi mo ba naalala kung ano nangyari noon? Teka nga, ikwento mo lahat ng nangyari noon? Kasi naguguluhan na ako." Bakas sa mukha ng babae ang takot at pagkaasar. Ipinaliwanag ni Galvin na nalasing si Joy ng sobrang noon. Ngunit dahil tumawag ang kanyang ina ay napagdesisyonan niyang umuna na ang umuwi. Habang naghihintay daw ng sasakyan sa labas sa may madilim na lugar ay mayroong lalaking lumapit kay Joy at tinutukan ito ng kutsilyo sa tagiliran. Lalapit daw sana si Galvin nang makita niyang kinukuha ng lalaki ang pera ng dalaga. Ngunit sobrang lasing ng dalaga at nanlaban ito. Kaya naman bigla siyang inurakan ng saksak sa tagiliran. Tatakbo na sana si Galvin upang tulungan siya, ngunit tiningnan siya ng masama ng lalaki. Kaya umatras siya pabalik. Ngunit kitang-kita daw niya kung paano bumagsak at nawalan ng buhay ang babae. "Sandali, totoo ba yan, Galvin?" Ngayon ay nakakaramdam na si Joy ng pagsikip ng dibdib sa mga nalalaman. "Oo, Joy. Sana mapatawad mo ako kasi hindi kita nagawang tulungan noon. Natakot lang din ako. Ako lang kasi inasahan sa pamilya namin na tutulong pag nakatapos. Kaya natakot din ako para sa buhay ko."
pagpapaliwanag ng lalaki. Kung patay na ako, ba't nakakahawak pa ako ng mga gamit? Iginalaw ng babae ang soft drinks na nasa harap niya. Bakit ito nahahawakan ko pa? May mga kaluluwa kasi, Joy, na malakas ang presensya. Lalong-lalo na yung mga katulad mo na hindi pa alam na pumanaw na sila at hindi na parte ng mundong ibabaw. Saad naman ni Galvin. Teka, itatanong ko muna sa mga magulang ko kung alam ba nila ito. Baka pinagluloko mo lang ako Pananakot ng babae, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Alam mo naman na mahina ang puso ng papa mo, hindi ba? Tapos tinataasan pa ng dugo ang mama mo. Baka bigla silang sumunod sa iyo pag nalaman agad nila. Joy, dahan-dahanin mo ang pagpapaalam sa kanila. Baka kasi hindi pa rin sila handa. Sa ngayon, huwag mo munang ipalata na may ideya ka na sa totoong nangyari sa iyo, okay? Wika ni Galvin. Tumangaw lamang si Joy. Humingi muli ng pasensya si Galvin sa kanya dahil daw sa hindi nito natulungan ang kaibigan noon. Nang umalis sa kainan ay naglakad na lamang pauwi si Joy. Napakalalim ng kanyang iniisip. Simula lang marinig ang mga bagay na sinasabi ng kaibigan. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa magulang na wala na siya at isang espiritu na lamang siya. Lumipas ang 3 araw. Nagkukunwari pa rin si Joy na buhay sa harap ng kanyang pamilya. Ginawa niya ang lahat ng mga hindi pa nagagawa dati. Siya na ang nagboboluntaryo na maglinis sa bahay, maghugas ng plato, at magpakain ng mga aso na dati ay hindi niya ginagawa. Mas naging mabait siya sa mga kapatid at naging masunurin sa magulang. Ito na lamang daw kasi ang masasayang alaala na pwede niyang iwanan sa pamilya. Nasa may hapagkainan sila noon nang napagdesisyonan ni Joy na sabihin ang totoo sa pamilya. Ma, Pa, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang napapasalamat ako sa buhay na ibinigay niyo sa akin. Alam ko, madalas pasawi ako. Pero Mama at Papa, mahal na mahal ko po kayo. Naiiyak na wika ni Joy. Anak, ano ba ang nakain mo? At bigla kang sumipag. Tapos ngayon, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo sinasabi noon? Galak na tanong ng kanyang ina. Mamaya ko na sasabihin, Ma. Tumingin siya sa mga kapatid. Alam ko minsan, laging galit si ate. Pero kayo ang the best na kapatid na mayroon ako. Mahal na mahal ko kayo. At tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Joy. Ngayon ay nararanasan niya ang sakit ng pamamaalam. Parang dinudurog ang puso niya habang tinitingnan ang pamilya. Ang pamilyang kanyang nalalapit ng iwanan. Sana Mama at Papa, huwag ninyo akong kalimutan. Sana itago ninyo sa inyong puso ang mga alaalang aking iiwanan sa paglisan ko. Humahagulhol na siya. Ngunit hindi alam ng pamilya niya ang dahilan kung bakit. Anak, gumagamit ka ba ng ipagbabawal na gamot? Tila iba ata ang nagiging epekto sa'yo. Imbes na mapasama, ay parang mas napabuti ka pa ata. Tanong ng kanyang ama. Ipagtatapat na sana ni Joy ang totoo, ngunit naputol ito nang marinig na may kumakatok. Si Galvin. Nais daw kausapin muna si Joy. Inaya niya si Joy na maglakad-lakad muna sa kanilang kalsada. Pumayag naman si Joy. Kumusta ka naman, Joy? Ito, handa nang umamin sa pamilya ko. Pangit naman kasi yung timing mo, Galvin. Nandun na ako Ipinagtapat ko na sa kanila yung totoo. Kita naman ang kabiguan sa mukha ng babae. Kaya mo pa ba? Tanong ng lalaki. Pero alam mo, parang nagigilty ako kasi parang niloloko ko na lang ang pamilya ko. Matagal na akong pumanaw.
pero umaarte akong buhay pa. Wika ni Joy. Ako din, Joy, nagigilty din ako. Malungkot na saad ng kaibigan. Ano ka ba? Ayos lang yun, at least sinabi mo sa akin yung totoo, di ba? Nakangiti niyang sagot. Hindi yun, Joy Iba kasi. Ano? Naguguluhang tanong ng babae. Hindi ka kasi totoong pumanaw, Joy. Wala lang talaga ako makasama nung araw na yun na kumain. Kaya naisipan kong kausapin ka nun. Kaso di ko naman alam na uto-uto ka pala. Nalulungkot, ngunit medyo natatawa ang saad ng kaibigan. Pero di ba sabi mo, kinuha ng lalaking sumaksak sa akin yung pera ko? Wala nga sa wallet ko yung pera. Hindi, Joy. Nung malasing ka kasi noon, ikaw yung nagbabayad ng lahat ng inumin natin. Kaya wala ka ng pera ngayon. Pero hindi ka pa talaga sumakabilang buhay, Joy. Sadyang tanga ka lang talaga. At saka humagalpak ng tawa si Galvin. Napakamot ng ulo si Joy at saka pinukpok ng kamao ang ulo ng lalaki. Walang ganyan, Galvin. Pinaglinis mo ako ng bahay namin ng 3 araw. At nagpakakeso ako sa mama at papa ko kasi akala ko talaga wala na ako. Inis na inis ngunit natatawa ang reaksyon ni Joy. Malay ko ba ganyan ka ka-uto-uto, pero salamat kasi na-enjoy ko ang pagkain ng maliligayang manok dahil sa reaksyon mo nung nagkukwento ako. At saka muli itong humagalpak ng tawa. Hindi malaman ni Joy kung anong gagawin. Naiinis siya ngunit natatawa rin dahil nalaman niya sa kanyang sarili kung gaano siya katanga. Ngunit dahil doon ay natutunan niyang gumawa ng gawaing bahay at maging malapit ng sobra sa magulang. Magmula noon ay palagi na niyang ipinakita sa lahat ng mahal niya sa buhay kung gaano niya sila kamahal. Dahil naramdaman na niya ang pait ng pamamaalam. Laking pasasalamat na lamang niya at ang lahat ng iyon ay panuloko lamang ng kaibigan. Mas tumibay naman ang pagkakaibigan nila Galvin simula noon. Sa tuwing nakikita sila at hindi nila mapigilang tumawa kapag naalala ang mga kalokohang ginawa. At dito na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.